nangyari naman yung mga yung mga hocus pocus, hindi naman sabay kami. Yes! Sa mga little meetings na hindi Correct. natin alam Tama. yung mga little meetings na Small baka nangyayari na yan. Oo. Oo. Ito yung mga secret na wala yeah. tayong update kung ano yung nangyayari. The little committees. Aha. Nalaman natin Anyway. yan, kay kay Congressman Toby Tiangco, no? Kasi Pero, kapag kami oh. tiwali-tiwali eh. Exactly. At saka sabi ko nga, ang dami po kasi nating pinaghuhugutan. Budget yan, congressman na mga naglatag, yung ilang senador na nai-involve dito pa rin po Yes. sa usapin ng corruption, anomaly Agree. sa flood control. Correct. Maigi at maigi, meron po tayong mga development na nangyayari, may mga sumusuko, kabilang na nga po dyan ang contractor na si Sara Diskaya, kusang sumuko po dyan sa NBI. Yun nga lang, hanggang ngayon, wala pa ring arrest warrant. Yeah. Ano po bang nangyayari? Mga Naku. update ba? Mga update ba tayo? Hingi Okay. tayo ng update. Ano po? Mula po sa tagapagsalita ng NBI at head agent na si Attorney Palmer Malyari. Attorney, magandang gabi po sa inyo. Chief Malyari na lang po. Hi, Opo. Chief Malyari. Hi, Chief. Magandang Chief. gabi po sa inyong lahat at sa lahat ng inyong tagapanood po. Opo. Chief, ano na po bang, pakipaliwanag nga po sa amin, ano na po bang sitwasyon ngayon ni Sara Diskaya? Kasi ang Opo. intindi po namin, dahil wala pa pong arrest warrant, so pwede pa siyang umalis ng NBI. Ano po ba ang information natin tungkol doon sa arrest warrant? Bakit ang tagal? Okay, kino-confirm po namin that Miss Sara Diskaya is still in the NBI. Yung nangyari po na paglabas niya kahapon was actually premised on a subpoena from the Malabon City Prosecutor's Office to attend a hearing of the preliminary investigation of a case filed against her doon po sa Piskalya. Now, gumawa po siya ng sulat sa NBI management, particularly sa ating NBI director, at humingi siya ng permiso na makaalis ng NBI at the same time na masamahan ng ating mga security officers. Pero merong voluntariness to return back after the hearing. At ganun nga po ang nangyari kahapon. Okay, so nakalabas po siya because of subpoena, pero what if merong other reasons? Allowed po ba siya na paalisin din sa NBI considering na wala pa naman po siyang warrant? Well, gaya po ng pinapaliwanag namin because she is still not under arrest technically. She is allowed to leave the NBI premises. Pero para naman po sa amin, because nabanggit na po namin, for practical reasons, bagamat magpapaalam siya, we will try to keep track of her whereabouts kasi kinakailangan masiguro namin that when the moment the warrant had been issued by the court, ay makikita pa rin siya at ma-serve natin ito sa kanya. Ganun po ang mangyayari. So, pag sinabi po natin na keep track, every time po ba nalalabas siya, may kasama po siya na from NBI? Ganun po ba yun? We will propose that. Gaya po ng binanggit namin kasi magiging mahirap po para sa NBI o kung sino mang law enforcement agency na hanapin pa ang isang tao kapag na-issuehan na siya ng warrant. So we would rather that we will be keeping tabs kung lalabas po siya. Pero the good thing is, nasa NBI po siya at wala po siyang balak lumabas muna. Okay. I understand, sir, ibang branch naman kasi yung court, ano? Kaya lang po kasi mismong si Presidente Marcos yung nag-announce dun sa video message niya na ilalabas na yung arrest warrant no, ni Sara Diskaya. I wonder po kung meron po tayong information na nakuha kung kailan po kaya yun mai-issue. Chief? Nag-freeze si Chief. Naputol po, Ayun. naputol. Go ahead, Yan go ahead po. po. Ayan. Opo. Sir, ulitin ko po Hindi, yung... pakiulit po yung question. Opo. Kasi po, mismong si PBBM na po yung nagsabi na mai-issuehan na po ng arrest warrant si Sara Diskaya. I know, ibang sangay po yun ng gobyerno, iba po yung court, but I wonder kung meron din po kayong mga nakukuhang pieces of information tungkol po doon sa date or kung kailan ba natin inaasahan na malalabas yan. Kasi medyo matagal na rin po na hawak ninyo si Sara. Ano po? Opo, noong una we have we don't have any information as to the reason why the warrants have not been issued yet. Pero naging maliwanag naman po after the Supreme Court came out with an order stating that the cases are supposed to be transferred to the anti-graft courts of Cebu mula sa Davao. Kasi po kasama po yan sa guidelines ng Supreme Court para sa mga corruption-related cases na may kinalaman sa infrastructure projects.
So malamang yan po ang naging reason kung bakit medyo matagal ng konti dahil kinakailangan ilipat nga po from Davao to Cebu. Sir, Chief pala, si Chicky Verhel po ito. Siyempre, naghihintay ang lahat. Saan na ang mga makukulong before Christmas or by Christmas? Sa ngayon po, ilan na po ang mga umano'y involved no, dito sa flood control anomalies ang under active watch po or meron na pong mga arrest warrants para ma-update lang po kami. Okay, apart from Miss Sara Diskaya, meron po kaming 8 DPWH officials from Davao na kasalukuyang nandito na rin po sa temporary custody ng aming NBI regional offices. Tungkol naman po doon sa mga ibang kaso na nakafile na pero wala pang warrants, there have been strict orders of the NBI director for us to monitor them because it would be easier for us to be able to locate them the moment the cases have been filed already in court. So, ang masisiguro lang namin ay kasalukuyan po kaming gumagawa ng paraan para masiguro na hindi kami mahihirapan sa paghanap sa kanila kapag meron na pong arrest warrants. Ano pong mga paraan po yun, sir? Or Chief? Okay, we've dispatched our operatives from different regional and district offices. Meron naman po kami mga pangalan at bagamat ayaw naman namin makasiguro, medyo kahit papano we would like to believe that the cases that had been filed against the respondents filed before the prosecutor's office are quite strong. So naniniwala kami that malaki ang tsansa na isusustain ng prosecutor's office ang recommendation ng NBI for these people to be charged in court. Kaya po dahil naniniwala kami na malaki ang tsansa na makakasuhan ng mga ito dahil matitibay naman ang ebidensya na nakalap ng ating mga investigador, ay sinisiguro na rin namin na nahanap namin sila later on kapag halimbawang namabas na ang mga warrant. We're trying to monitor them. We have made verifications as well and constant coordinations with the Bureau of Immigrations para malaman namin kung may mga tao ba dyan na nagbabalak umalis o hindi. Pero syempre, Chief, ang pinakang isa sa mainit na tinututukan si dating Congressman Zaldico. Yes. Huli po naming balita, andyan nga po sa Portugal, sabi ng DILG na site din daw sa Japan. Ano na po yung pinakahuling update natin base po sa kinaroroonan ng dating kongresista? We constantly request for confirmation from the Interpol, particularly the Notices Diffusion Task Force, which is conducting an evaluation of our requests. Nagtatanong kami palagi almost every day. In fact, we had it verified again this morning through our International Operations Division whether there was already a resolution on our request. Kaya naman po, ang masisiguro ko lang is kapag lumabas na po ang red notice, ay nakaredy na po kami na makipag-coordinate pa sa ibang jurisdictions para lang po mahanap si Mr. Zaldico. Pero so far, yung pinakahuling balita po ninyo, nandun pa rin siya sa Portugal. We do not want to confirm that, Okay. but what we would like to confirm is that our international operations divisions have been constantly coordinating with our counterparts from the said jurisdiction sa Portugal po. Speaking of former Congressman Zaldico po, Chief, no, paano po natin in-implement po itong pagbalik ng yung asset recovery po? This portion of the job is actually with the Anti-Money Laundering Council. Wala na kayong tulong or role dyan po? Masasabi kong wala because during the investigation pa lang ng predicate crimes, tumutulong po ang NBI sa Anti-Money Laundering Council sa pagkalap ng ebidensya whether certain proceeds of crimes were actually laundered through different means. Kung ibinili ng property, nilagay sa negosyo, tumutulong po kami diyan. At pagka may nakuha po kami mga ebidensya o information, we make it a point that we will be able to share this with the Anti-Money Laundering Council such that when they come up with certain processes in order to recover the money, magiging madali po para sa kanila. So, bagamat trabaho po ito ng Anti-Money Laundering Council, we would like to say that we are actively cooperating and assisting them.
Sir, isa pa sa nawawala si Senator Bato de la Rosa. Hindi naman siya fugitive. Alam naman natin yun. Pero baka lamang po meron po kayong information kasi naging usapan namin kanina dahil po yung kanyang abogado ay nag-post ng photo at video sa Facebook. Mukhang ang lumalabas, nasa mall sa Davao. But we are not sure kung fresh yung video na yun kasi parang same photo nung pinost nung May. So kayo po ba may nakukuhang info about that? Magandang tanong po yan. Yung aming pong regional offices in Davao and our district offices dun sa nearby offices namin dyan sa Davao ay kumakala po ng constant na information. Kapag nakita namin na ang information seems to be relevant and credible, binibigyan po namin sila ng instruction to forward it to the head office para po ma-notify ang ating director. Such that if the need arises for the arrest, kung talagang may lalabas na warrant, ay meron po kaming magagamit na information na makakatulong po sa ating mga counterparts. Kung sakaling aarestuin o kung hindi man aarestuin, ma-share namin ito sa kung sino man ang mga kailangan ng information. Pero ngayon po, tukoy nyo kung nasaan yung kinaroroonan ni Senator. Well, in order for us not to compromise our efforts, we would rather not share this information. Ang masasabi ko lang po ay meron po kaming active na mga efforts na ginagawa para makatulong po sa ating mga counterparts. Okay. Sige po. Marami pong salamat sa inyo, Chief Palmer Malyari. Thank you for joining us, Maraming salamat sir. din po sa inyo. Magandang gabi po.